Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa simbang gabi po natin ngayon. Ngayon, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, Ikaw, Lord God, ang purihin, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ang ngalan mo, Panginoon, ay maitanghal, Panginoon, hindi lang sa gabing ito, Panginoon, pero sa araw-araw, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na at samahan mo kami, Lord God, upang sumamba, Panginoon, sa iyo ngayong gabi. In Jesus' name. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa akin tugon, kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong
papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Kamangha-mangha ang iyong ginawa, ang puso ko'y umaapaw. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Yes, Lord, patuloy ka, Panginoon, na purihin, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Tunay nga, Lord God, na ikaw, Panginoon, ay mabuti, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng ginawa mo, Panginoon, ay mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Tayo po ay nasa ika-siyam na gabi na ng ating simbang gabi. Ang naiatang pong topic para sa akin ngayong gabi na to ay tungkol sa 3 gifts or 3 handog. So, let's start with a prayer po. Lord, thank you for this day na ibinigay mo sa akin, Panginoon, upang ma-share, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God. Gabayan mo ako, Panginoon, sa mga oras na ito at patuloy mong iparamdam sa akin, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, upang maipaliwanag ko or maibigay ko, Panginoon, ng maayos at naunawaan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri. In Jesus' name I pray. Amen. So, 3 gifts from God.
So, sa akin pong pagkakaintindi, three gifts from God. The first gift came from our Abba Father, which is His Son, Jesus Christ. Kung sa inyo po, papayag po ba kayong ibigay ang inyong anak bilang handog o regalo para sa buhay ng isang tao? Kasi po, ang ama ay ganun ang ginawa. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. So, Christmas is about giving love through gifts. And normally, the best gift came to, or the best gift that we can give to our loved ones is special gifts like that. But the most important gift that we can receive came from our Father, or our Father God. Sabi po, the greatest gift we receive from our Father God is His only Son. So, Jesus Christ, at yun po ay nasa John 3:16, sapagkat ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And sabi din po sa Isaiah 9:6, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So dahil mahal tayo ng Diyos Ama, God sacrificed His Son upang tumubos sa lahat ng ating kasalanan. And the only thing that we need to do is to accept Him as our Savior at gawing hari ng ating buhay. So, sabi ko nga kanina po, kung sa inyo po or sa akin, kaya po ba nating ibigay ang sarili nating anak para tumubos ng isang buhay? Halimbawa ng isang makasalanan, tubusin ang ating buhay. Kasi, parang ang hirap pong gawin, di po ba? Pero, ang Diyos Ama, hindi po siya nagdalawang isip or nag-hesitate na ibigay ang kanyang natatanging anak or nag-iisang anak para sa atin, para sa kaligtasan natin. Yung pangalawang gift po is from Jesus Christ na bigay ng Ama. Jesus Christ gave His life. So, nagbigay ang Ama ng buhay ng anak. At ang pangalawang gift na na-receive natin ay buhay mismo ng anak. Sabi po sa Romans 5:9, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So, Jesus gave His own life for us to be saved from death. On His birth, sabi sa Matthew 2:11, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol at inilabas din nila at inihanda sa sanggol ang mga dala nitong ginto, insenso at pabangong mira bilang regalo. Kung atin pong iisipin during that time, when Jesus Christ was born, the best gift na inoffer ng tatlong hari sa Panginoong Jesus ay puro material na bagay.
which is in that time, those material things na yun na talaga siguro yung pinaka-importante at mahalagang bagay na mayroon sila at maireregalo or maiaalay sa ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon po natin, yung mga important gifts na pwede nating ibigay sa mga mahal natin is pricey stuff or mga importanteng bagay na meron din tayo na pwede nating ibigay para sa kanila, di po ba? Pero, ang Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sa atin upang tayo ay maligtas. Maligtas sa kamatayan, upang sa kanyang pagbabalik ay makasama niya tayo sa langit kasama ng Ama. So, naghirap po ang Panginoong Hesukristo nang ialay niya ang kanyang buhay. Tinanggap niya lahat ng kasalanan ng mundo, ang lahat ng kasalanan ng tao, upang maihandog sa atin para sa ating kaligtasan. And the third important gift that we receive from our Father God and through Jesus Christ is our salvation. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So, it is very clear in our scriptures that salvation is a gift from God through Jesus Christ. And in Corinthians 9:5 or 9:15, pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang kaloob na hindi kayang ipaliwanag. Papuri at pasasalamat sa Panginoong Jesus sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So, hindi maipaliwanag, hindi rin po kayang tumbasan, di ba? Sa tatlong Bible verse po na aking nabanggit, out of 6, may mga kaloob na karapat-dapat tayong ibigay o ialay sa ating Panginoong Jesus. Bilang kapalit ng pagbibigay ng Ama sa sarili niyang anak para sa atin, bilang kapalit ng pagbibigay ng anak ng sarili niyang buhay para pa rin sa atin. Kung iisipin po natin, ang Ama at ang anak, wala pong iniisip kundi tayo, kundi ang kaligtasan natin, ang kapakanan natin. Kung paano tayo maliligtas at kung paano niya tayo makakasama muli sa pagbabalik niya. Paakyat sa langit kasama sa piling ng Ama. So, yung kaloob na yun po, walang nakalagay doon kundi, or walang importante doon kundi tayo palagi. Ngayon po, sa tatlong verses out of 6 po, meron din po tayong pwedeng ipagkaloob sa Panginoong Jesus o sa Ama. Sa Isaiah 9:6 po, kilalanin natin siyang hari ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hindi man po siguro masamang or mahirap gawin na tanggapin natin siya or after natin siyang tanggapin, siya na lang po yung gawin nating hari ng buhay natin, araw-araw siguro, sa lahat po ng ating gagawin. At kilalanin po natin siya bilang makapangyarihan Diyos. Makapangyarihan kasi lahat po ng needs natin, lahat po ng kailangan natin, lahat po ng meron tayo, galing po kasi yun sa Ama. So, sa grace ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, nagkaroon tayo noon or ibinigay niya po yun sa atin. So, hindi po mahirap na gawin, nakilalanin natin siya bilang hari ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa second verse po, Matthew 2:11, nararapat natin siyang sambahin at alayan ng lahat ng mayroon tayo. Hindi rin po mahirap gawin. Kasi po, lahat po talaga ng mayroon tayo, buhay natin, trabaho natin, kahit po yung damit natin kasi all things talaga binigay niya, di ba? Even simple things, galing din sa Kanya. So,
Nararapat po talaga natin siyang sambahin at alayan ng lahat ng mayroon tayo. Huwag na po tayong mag-hesitate na gawin yon para sa Ama at para sa Anak. And sa third verse po, Corinthians 9:15, nararapat siyang pasalamatan at bigyan ng pinakamataas na papuri. Dahil yun po talaga ang karapat-dapat na gawin natin para sa Kanya. Purihin siya at pasalamatan sa lahat-lahat ng mayroon po tayo. Lahat-lahat po, ibig sabihin po nun, sa pinakamalaki hanggang sa pinakamalait na mayroon tayo, dapat po nating pasalamatan at purihin ang Panginoong Hesus. Wala po tayong ibang dapat na gawin, wala po tayong dapat pasalamatan ang ibang tao or kung sino pa man. Sa kung ano ang mayroon tayo, kundi ang Ama at ang Panginoong Hesus lamang. So ang Panginoong Hesus ang pinakamahalagang kaloob na ating natanggap mula sa Diyos Ama. Isang kaloob na walang katumbas na halaga, isang kaloob na di kayang pantayan ng sino man o kayang maibigay ng kahit na sino pa man. So let's fix our eyes to Jesus because Jesus Christ is worthy of it all. He is worthy of our praise. His name is above all name, and He is worthy to glorify and to die with. Maraming salamat po. Sana po may natutunan po tayo sa verse na ating pinag-aralan ngayong gabing ito. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa inyong lahat. Let's close this one with a prayer po. Yes, Lord God, maraming salamat Panginoon, sa iyong kaloob, Lord God. Binigay mo sa aming Panginoon ang iyong anak upang tumubos ng aming mga kasalanan, Panginoon. At ibinigay, Panginoon, ng anak ang kanyang sariling buhay, Panginoon, para sa aming kaligtasan. So walang hanggang papuri po, Panginoon, at pasasalamat po ng Panginoon ang maaari naming ibigay para sa inyo, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng iyong kaloob sa amin, Lord God. Wala kaming dapat gawin, Panginoon, kundi ang purihin ka lang, Panginoon, ang pasalamatan ka lang, Panginoon, ang itaas ang iyong pangalan, Panginoon, ang sambahin ka, Panginoon, ang lumuhod sa iyo, Panginoon, at purihin ka, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat oras, Panginoon, ng aming buhay, kung ano ang mayroon kami, Panginoon, isang malaki at isang mataas na pasasalamat at papuri, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa aking pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong binigay, sa lahat ng iyong blessing, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-glorify, Panginoon, sa aking buhay. At sa iyo, Panginoon, ko lang iaalay, Panginoon, ang kung ano ang mayroon ako. Tanging sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name I pray. Amen.